Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga residente mula sa isang malayong sitio sa Santo Niño, Cagayan na dating apektado ng insurhensya natulungan sa isinagawang outreach activity ng mga pampubliko at pribadong organisasyon. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Sa pasap na iyawatan ti tulong iti naisayangkat nga outreach program dagiti adna naed iti adayo a sitio ti Santo Niño, Cagayan asigod a naggarawan dagiti makakanigid a grupo. Sigon kini 17th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ford Alciao dumano diti sangagasot inawapulo ket duwa a pamilya nga adna naed iti sitio Lagun ti naiyawatan iti family food packs a nagapu iti Department of Social Welfare and Development uni DSWD Region 2. Naiyawatan pa iti tsinelas dagiti ubing iti nasao a sitio karaman pa dagiti libro nga indanon met dagiti kabagiti pribadong organisasyon a Sierra Falcones na adaan pa ti Gundaway dagiti bumarangay nga agpakonsulta kadagiti medical doctors a voluntaryo anang idanon iti serbisyo da. Sigun kini Alciao babaen iti panagbisita kadagiti aluglugar karaman iti panagisayangkat ti outreach activities ket makatulong tapno agtultuloy a maidanon dagiti masapol dagiti residente. Basa iti monitoring da kinunana nasuruan ket saanon a maalanlilaw dagiti bumarangay iti nasao a sitio kinunana nga awanan dagiti mga alukoy a makakanigid a grupo iti lugar aglalo ita taman mano ken agkakaiwaran dagiti nabatbati akamong dagitoy a grupo. Dayta ti damag malipod Tuguegarao City dayta ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuy naman natin ang Baguio City, kauna-unahang kaso ng Mpox na itala sa Baguio City. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Inalerto ni Baguio City Mayor Benjamin Bagalong iti publiko nga obserbahan iti health precautions kalpasan anilista iti syudad iti kaunan nga kaso iti monkeypox wenno Mpox. Binalakadan na iti publiko asurutan lang iti health protocols akas iti panakaramat iti face mask, panakasurot iti physical distancing, obserbaran iti hand and personal hygiene ken proper ventilation. Sigun kini City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes iti muna nga kaso katag tawen iti 28 ken daytoy kat may sa lalaki. Iti pasyente kat nakaptan iti Clade 2 Mpox virus type ken saan nga Clade 1 na kumpleto mat iti pasyente iti isolation ken naimbagan iti January 17, 2025. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Aerial survey isinagawa para sa patuloy na paghahanap ng mga nawawala pa ring mangisda sa Catanduanes. Narito si Juris de la Rosa para sa balita. Bilang parte kan mga lakdang para makuha ang mga nawawarang parasila, nagsagibon ng aerial survey kaso nakaaging aldaw duman sa Banwaanin Pandan. Pinanginotan ang survey kan Pandan Disaster Risk Reduction and Management Office katabang ang lokal na gobyerno ng Catanduanes sa paagi kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office pati na kan Office of Civil Defense Region 5. Matapos na mai-report ang pagkawara kan mga parasila, tulos na nakipag-ulay ang lokal na gobyerno ng Pandan kay Governor Joseph Cua na iyuan nagsumite din request sa OCD Bicol para sa aerial search. Kay iba sa operasyon ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army asin iba pang ahensya. Padagos ngunyan ang pagsisikap kan mga nabanggitan na mga ahensya para mahanap ang kinamumugtakan kan 8 pa na mga nawawarang parasila sa Catanduanes. Halivera Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. 12 out-of-town contingents mula Luzon, Visayas at Mindanao nakiisa sa Sinulog Festival 2025 sa Cebu. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. May duyog sa selebrasyon sa pista sa Senior Santo Niño de Cebu ang 12 ka mga pundok gikan sa gawas sa Subo. Gani adunay representante gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, diin usa ang guest contingent samtang laing 11 ang lakip sa contest. Ang Mascara Festival sa Bacolod City ang nagbinugto nga guest contingent, diin ni dapit ang mga festival dancers nga mobisita sa ilang dakbayan ug makisadya sa ilang kapistahan matag buwan sa Oktubre. Ang Baez City Festival of Harvests gikan sa Negros Oriental maoy migawas nga kampiyon sa free interpretation category. Human sila mihalad og sayo pasalamat kang Senior Santo Niño nga nakapangangha sa mga mitan-aw. Ang nahibiling napulo ka out-of-town contingents naglangkob sa City of Kidapawan Performing Arts Guild, Bukluran Dance Troupe gikan sa Antipolo, James Chungbian National Trade School Performing Arts Guild, Tribu Kamanting Performing Arts Guild Barug Dinagat Foundation, Baile Filipina Dance Guild Incorporated, Kabilin Mindanao Davao Occidental, Zamboanga Hermosa Festival sa Zamboanga City, Tabaco College Albay, Bakhaw Performing Arts Guild, Nandel Carmen sa Siargao, Sandurot Festival sa Dumaguete City, ug Tanglawan Festival sa San Jose del Monte, Bulacan. Mao kini ang unang higayon nga gibalik sa Cebu City Sports Center ang Sinulog Festival Ritual Showdown human didto sa South Road Properties gipahigayon sa Nilabay nga duha ka tuig. Adunan nay mga bisita nga contingent gikan sa gawas sa Subo sa niaging mga edisyon, apan ang labing uwahi ang usa sa labing daghan nga nisalmot. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dadako na tayo sa Iloilo. 79 na local government units sa Western Visayas pasado sa 2024 Child-Friendly Local Governance Audit. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Pasado ang 79 ka local government unit sa Western Visayas sa 2024 Child-Friendly Local Governance Audit. Sa 79 nga pasado, 27 ang pasado sa probinsya ng Iloilo, 17 sa Negros Occidental, 11 sa Aklan, 9 sa Capiz, 9 sa Antique, 4 sa Guimaras kag pasado man ang syudad sang Bacolod kag Iloilo. Ang Child-Friendly Local Governance Audit isa ka annual assessment tool sang DILG agud ma-evaluate kung anong epektibo nga local government unit sa pagpatuman sa mga programa kag pulisiya para sa kabataan. Katuyuan sini nga madaso kag mapasiguro ang kinamatarong welfare kag development sa mga kabataan sa komunidad. Positibo ang DILG nga magaserbi ini nga inspirasyon sa iban nga lokal nga panguluhan nga tagaang prioridad ang kinahanglanon sa mga kabataan agud malabot nilang full potential bilang paglaom sang pungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 30,000 Dabawenyo natanggap sa trabaho sa taong 2024 sa pamagitan ng mga programa ng PESO. Narito si Maselda Salya para sa balita mula sa Davao. Mukabat sa kapin 30,000 ka mga Dabawenyo ang nahatagan og trabaho sa tuig 2024 sumala sa Davao City Public Employment Services Office kun PESO. Matud kang PESO Manager Lilibeth Pantinople, ana sa kinatibuk ang 33,128 job seekers ang nadawat sa trabaho, diin 32,553 dinhi ana sa pribadong kumpanya samtang 575 usab ang sa overseas. Dugang ni Pantinople nga lakip sa kinatibuk ang ihap mo ang mga naapil sa tupad mga programa sa PESO og 42 ka job fairs nga gipahigayon sa tibok tuig. Naglaom usab si Pantinople
Nga sa tuig uning tuiga adunay Barangay Employment Services Office din dakong tabang kini aron nga mahatod ang mga impormasyon may kalabutan sa mga bakanteng trabaho ngadto sa mga lagyong barangay sa syudad. Mula rito sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamontasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan, implementasyon ng Project Lawa at binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region pinaghahandaan. Courtesy call sa mga LGU isinagawa upang masiguro na akma ang ilalapat na mga proyekto. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Mukabat sa 293 ka mga proyekto ilam sa Project Lawa at binhi ang malampusong na implementar sa 26 ka mga lugar sa rehiyong Caraga sa miaging tuig ug na benepisyohan kini sa 7,330 partner beneficiaries. Karong tuiga, gipangandaman nagmaayo sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Caraga ang laing hugna sa implementasyon sa Project Lawa at binhi. Aron lig-on ang kolaborasyon alang sa hapsay ug dunay bilis sa komunidad nga ipatuman unyang mga proyekto. Serye sa courtesy call sa nagkadiyang partner provincial o local government unit sa Caraga Region ang gilihok sa miaging semana sa DSWD Caraga. Ang Project Lawa at binhi kon local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished mo'y usa sa mga proactive efforts nga gihimo sa DSWD sa tinguha nga matubag ug masulbad ang kakulangon sa tubig, mainom, ingon man pagkaon, pinaagi sa pagbubuo og proyektong pang-agrikultural aron matabangan ilabi na kadto mga disaster-prone communities. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Lalawigan ng Lanao del Sur makikisa sa pagdiriwang ng Bangsamoro Foundation Day ngayong Martes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvidad Bashir. Ini-declare ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Sugowi Mapita Asyalasa, January 21, 2025, a regular non-working holiday para kukapsilibrita ko Bangsamoro Foundation Day. Giyang kaya Provincial Government of Lanao del Sur na ini-announce sira na pud kukapagaditira ko kaptedutadumiko kiatunga o Bangsamoro na iniritiran sa pangitaba na Bangsamoro Autonomy Act No. 39 anta kaso Bangsamoro Holidays Act of 2023. Mananian, dadaklas ko mga eskwelahan nagululakban sa mga opisina tano sa Intero Marawi City, Agulano del Sur, sa mga ingad sa Giyang Kaiyadwa District, Mapita Alungan na sala sa mga public ag private institution ag mga offices sa 1st and 2nd District ingad Teno, Alano del Sur. Detalyan mambunag yung mga peda-probinsya mapapadalam sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Dataraya Aokit na mapakilay o mga bangsa tano sukalay arga o kaptedmi kupon po na nagyang kaiya gobyerno tano abang Samoro. Mula sa RP1 Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.